Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganun, so magsitayo po muna tayo para sa ating panalangin. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. So, Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang may sa buhay ang mga tinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa amin at mapagtagumpayan sa buhay. Amen. So, maraming salamat. Bago po kayo magsiupo, pakiayos muna po ng inyong upuan at pulutin ang mga basura na makikita sa inyong paligid. At kung mayroon, itapon po ito sa tamang basurahan, at kung wala naman po, pwede na po kayong umupo. Okay po ba yon? Maraming salamat. So, punta naman po tayo sa attendance. So, meron po bang liban sa ating klase, Binibining Ara Jane, bilang ating sekretarya sa section na ito? Mahusay at kompleto kayo. So, unang-una po sa lahat, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng kasunduan sa loob ng silid-aralan na tatawagin natin itong respect. No? So, babasahin ko ito para mas maunawaan po natin. So, R, raise your hand. So, sabi dito, magtaas ng kamay bago magsalita o magtanong. E, engage in the lesson. So, kumbaga, aktibong makilahok sa talakayan at gawain sa klase. S, speak kindly. So, ibig sabihin magsalita ng maayos at iwasan ang pag-aasar sa klase. Letter P, pay attention. So, makinig sa guro at saka klase kapag nagsasalita. Okay? E, encourage others. So, suportahan natin at tulungan nyo ang yung ating kaklase o ang inyong kaklase. C, care of the classroom. So, panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. T, take responsibility. So, maging responsable sa inyong kilos, gamit at gawain. Okay po ba yon? Naunawaan po bang ang ating talituntunin? Okay, maraming salamat. No, so malinaw po ba? Okay, so bago natin kilalanin ang ating bagong paksa na ating tatalakayin, ating balikan ang mga unang paksa, no, na ating tinalakay noong nakaraan. Ano nga ba yung ating tinalakay kahapon? So, sino po mga kasagot? Sige nga po, Binibining de la Cruz. Tama po, ito po ay tungkol sa pakikipagkapwa. So, mahalaga na marunong tayo makipagkapwa, no? Makipagkapwa tao sa iba dahil ito ay mahalaga para mahubog ang ating pagkatao. So, paano nyo ba ay may papakita ang inyong pakikipagkapwa? Sige nga po, Binibining Michelle Kate Francia. Magaling, Binibining Michelle Kate Francia. So, tandaan po natin sa simpleng paggawa natin sa tama sa ating kapwa ay mas magiging maayos at maganda ang pakikisalamuhan natin sa kanila. Okay po ba yon? So, ngayon po, bago tayo dumako talaga sa totoong talakayan, ay magkakaroon muna po tayo ng isang gawain na tatawagin po nating word association. So, panuto, una, kumuha ng malinis na papel, isulat ang salitang kaibigan sa gitna nito. So, sa gilid ng papel, magsusulat kayo ng sagot na may kaugnayan sa salitang kaibigan. Okay po ba yon? Okay, so kung baga ang halimbawa nito, tiwala, saya, tulong at respeto. Paramihan po kayo ng sagot, class, ha? So bawal maulit yung salita na sagot. So may 2 minuto po kayo para sumagot, no? Tandaan po natin, pumili ng tama at maging honest. So parang sa relasyon lang 'yan, no? Pinili mo siya at naging honest ka sa kanya, pero iba pa rin ang kanilang pinili. Okay, bibigyan ko po kayo ng 2 minuto para sagutin ang ating gawain na ito. Okay? Tapos na po ba? Okay, may isa akong katanungan para dito sa ating gawain na ito at inyong sasagutin. So, bakit yan ang sinulat mo sa papel? So, ano ang kaibigan para sa iyo?
So maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ang ating ginawa ngayon ay konektado sa ating aralin na patungkol sa pakikipag kaibigan. Ito ang ating paksa, no? Ang pakikipagkaibigan, Module 6. Ang inyong magiging guro ngayon ay ako ang magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Sir Diaz Erwin o si Sir Erwin Diaz. Okay po ba yon, class? Okay, so bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, so narito ang ating tiyak na layunin na kailangan nating maabot hanggang sa pagtapos ng ating talakayan. So pakibasa nga po, Maria Angela Bugtong, ang ating tiyak na layunin. Okay, maraming salamat, no? So makikisatupa may isa sa katuparan lamang natin ito kung kayo ay aktibong makikilahok sa ating talakayan. So maaasahan ko po bang inyong pakikinig at partisipasyon? Okay, maraming salamat. No? Sa larawan na ito, ano kaya ang inyong nakikita? Pre, buddy, BFF, Repa Pips, besties, frenny, o friendship. So, ano po ang inyong na-obserba sa mga picture ay sa larawan na ito na mga tinatawag, no? So, nakita nyo ba at nabasa ang inyong ang nakasulat doon sa larawan? So, ano ba ang inyong napansin? Tama po. Ito po ay tinatawag natin sa mga tinuturing nating kaibigan. So, sabi nga sa kasabihan, everyone wants friend and everyone needs good friends. Kumbaga bilang tao, kailangan natin ng kaibigan, and bilang tao, kailangan din natin ng magandang o yung mga ehemplo na kaibigan sa atin. Okay po ba? So ano nga ba yung katangian ng isang mabuting tao? So tama po. Ang katangian ng isang mabuting tao ay maaasahan, masasandalan, matatakbuhan, at trustworthy. No? Yun yung ano ba yung pakikipagkaibigan? Ano ba yung pakikipagkaibigan? Ang katangian nga ng tao, ano ba yung pakikipagkaibigan? So ayon kay Webster Dictionary, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan ng isang tao dahil sa pagmamahal, yung affection natin o yung pagpapahalaga, yung self-esteem. Ayun na yung kay Webster Dictionary. So ayon naman kay Aristotle, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at ng iba. Ito ay isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit na ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Okay, naunawaan po ba? Mas maganda ang sinabi ni Aristotle. So ayon naman daw kay Emerson, ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at sa saya, no, ng isang pangkat o ng magkakaibigan o ang tulong at pabor na may bibigay nila, kundi ito ay mararamdaman sa inspirasyong nagmumula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. So sabi pa niya, masigit pa sa halakhak ang may bibigay ng makatagpo ng isang tao na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. So hindi madaling makahanap ng ganitong tao, kaya talagang natatangi ang inyong ang pagturing sa isang tao na matatagpuan na nagtataglay nito. So tiyak na iingatan mo siya at aalagaan dahil nais mong matagalan o habang buhay ang inyong pagkakaibigan. So posible nga ba posible nga kaya na maging panghabang buhay ang pagkikipagkaibigan? Okay, sasabi ni William James, ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap at dalisayin at patatagin ang ugnayan sa sa pangmatagalang panahon. Kung in English, ang sabi dito, hard times will always reveal true friends. Naniniwala po ba kayo doon?
Tama po. Posible po yon na magkaroon po tayo ng panghabang buhay na kaibigan. Yun ang ating tinatawag na best friend. No, kahit anong mangyari, hindi po tayo iiwan. Yung mga problema natin ay nasasabi natin sa kanila kasi tiwala na tayo sa kanya na hindi niya ito sasabihin sa iba. No, para mas maunawaan po natin ito, no, meron daw siya, sabi ni Aristotle, may 3 uri ng kaibigan ayon kay Aristotle nga daw. Ito ay ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan, pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan, pakikipagkaibigan na nakabatay sa pansariling kasiyahan. Yun ang sabi ni Aristotle. Ito ay ang 3 uri ng pakikipagkaibigan. Isa-isahin natin ito para mas maunawaan natin. No? Pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. So ito ay pakikipagkaibigang inilalaan sa isang tao dahil may sa pangangailangan ng isang tao. Sabi nga, kaibigan kita dahil kailangan kita. No, yung may base lang sa pangangailangan nila kaya kaibigan ka nila, no? Pangalawa, pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri ng kaibigan o pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at sa iba at sa isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. So sabi nga sa kasabihan, kaibigan ko kayo dahil masaya ang grupo. Okay po ba? Ayun ang ibig sabihin para mas madali po nating maintindihan. No, masaya ka dahil masaya yung grupo. Okay? Sa pangatlo po, pakikipagkaibigang nakabatay sa kabutihan. So, ang ganitong uri ng pakikipagkaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto o yung admiration sa Ingles. At paggalang sa isa't isa. Sasabi nga, kaibigan kita dahil mahal at ginagalang kita. Ito yung nabubuo natin sa sarili natin. Ito yung tunay o yung pure na pakikisama natin sa isang tao. So, hindi dapat natin nakikita kung ano lang yung nasa parte, no, yung physical na nakikita natin. Kung tinitingnan natin yung sa loob ng isang kaibigan na ito ay mabuti sa atin at hindi tayo nito ipapahamak. So, naunawaan po ba kung ano ba yung 3 katangian na sinasabi ni Aristotle sa bilang pakikipagkaibigan? Okay, maraming salamat. So bago tayo magtapos, no, hayaan ninyo ako na basahin ang isang kasabihan na ang tunay na kaibigan ay hindi kasisiraan. Kapag nag-aaway kayo, no, hindi niya i-chismis ang mga kahinaan mo. Kaya nga kayo tinawag na magkaibigan para magdamayan, hindi para magplastikan. Okay po ba? Ulitin ko, ang tunay na kaibigan ay hindi kasisiraan kapag nag-aaway kayo. Hindi niya i-chismis ang mga kahinaan mo. Kaya nga kayo tinawag na magkaibigan para magdamayan, hindi para magplastikan. Okay po ba? Naunawaan po ba ang ating talakayan ngayong araw? So ngayon po ay dumako na tayo sa isang gawain ulit. Ang sa gawain na ito ay pinangalan ng sagutin ko dahil alam ko. Makinig, ito ang ating panuto. Makinig ng mabuti at basahin ko lamang. At babasahin ko lamang ng isang beses ang tanong. Itaas nyo lamang ang inyong kamay kung sa tingin ninyo ay nagpapakita ito ng mabuting kaibigan. Pag sinabing right, ano ba yung right? Right hand o yung kanan na kamay, o kung ito ay nagsasabi na nakapagpapasaya. Pag left hand naman po o yung kanang kamay natin ay nagpapakita ng malasakit. 2 kamay ang itataas ninyo kapag na-inspire kayo. Naunawaan po ba? Ulitin ko, makinig ng mabuti at babasahin ko lamang ng isang beses ang tanong. Itaas nyo lamang ang inyong kamay kung sa tingin ninyo ay nagpapakita ito ng mabuting kaibigan. Right o yung kanang kamay, no? Ito kung ito ay nakakapagpasaya. Left yung kanang kamay natin kung ito ay nagpapakita ng malasakit.
dalawang kamay naman o two hands kapag ito'y nakakapag-inspire. Tama? Okay. Dako na tayo sa ating mga tanong. So narito ang mga katanungan. Una, gumawa ako ng mabuti upang maging magandang halimbawa sa inyong kaibigan. Ano ang inyong sagot? Okay, mamaya natin yan. So okay, halo-halo ang ating mga sagot. So pangalawa po, may pagkakataon ba na pinasaya mo ang kaibigan mo noong siya ay malungkot? Ano ang inyong sagot? Okay, so pangatlo naman po, may pagkakataon ba na pinakinggan mo ang kaibigan mo na nagsasabi ng problema? Pangapat, nagbibigay ka ba ng encouragement word sa kaibigan mo upang hindi siya mapanghinaan ng loob? Okay, panglima, ano ang ginawa mo upang ipakita na mahalaga sa iyo ang inyong kaibigan? At ang pang-anim natin, ano ang simpleng bagay na ginawa mo na napangiti mo sa nagpasaya sa kaibigan mo? Okay po ba? Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang mga kasagutan. So, number 1, two hands, na kasi nakakapag-inspire siya. Number 2, right hands, kasi nagpapasaya siya. Number 3, left, nagpapakita ng malasakit. Number 4, two hands, kasi nakakapag-inspire. Left, nagpapakita ng malasakit. Number 6, right, nagpapasaya. So, paano nyo may papakita sa kaibigan mo na mahalaga sa sayo? Kung makikita mo ang inyong kaibigan na malungkot, ano ang iyong isang bagay na pwede mong gawin agad para mas mapasaya mo ito? Ano po ba? Ano ang inyong kasagutan? Okay, so yun po, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan. So maraming salamat sa mga nagsuporta sa ating talakayan at nakipag-cooperate ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat. So bago tayo magsitapos ng ating talakayan, so magkakaroon muna tayo ng quiz time. Okay po ba? Okay, so maraming salamat at tapos na ang ating quiz. At sino po ang nakakuha ng perfect na sagot? Aba, marami. Ibig sabihin po nito, marami po kayong natutunan sa ating talakayan. So ngayon po, magkakaroon po tayo ng takdang aralin. So, ang takdang aralin na to, ang panuto ay sa isang short bond paper, gumawa ng maikling slogan tungkol sa mabuting kaibigan. So, narito ang mga rubrics natin. So, para sa ating slogan. So, nilalaman, 15 points. Pagiging malikhain, 10 points. Kahusayan ng mensahe, 10 points. Kaugnayan sa paksa, 10 points. O kaya kabuuan po ng puntos ay 50 points. Naunawaan po ba? Paki-screenshot na lang po ng ating takdang aralin at inyong sagutin at ipapasa nyo po ito bukas sa aking klase. Naunawaan po ba? Okay, so maraming salamat po sa pakikinig at dito na po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Okay po ba? Okay, maraming salamat kaibigan.